Pasensya na po, medyo nagkaroon lang po ng problema ang ating network kasi nagkaroon po ng nawala po ang signal. Kaya yung una yung sinasabi ko, Ebanghelyo ng kaligtasan ng tao. Nung una kanina po ay nagsalita, siya po ang aming kapatid Rani, isa yan sa mga ebanghelista nga binigyan po ng karapatan ng Panginoon o ng pastor upang magpahayag sa mga salita ng Diyos. At binabanggit niya doon nga dapat malaman ng tao ang tunay na relihiyon. Dahil alam naman po natin nga sa mundong ating ginagalawan ay marami pong mga nagsitayuan na mga relihiyon. Nga kumbaga, bawat isa sa atin, kayo o sino-sinong mga tao ay mga pinanandigan na mga reliyon. Nga sabi nga nila, ito po ay pagtuwid ng mga dati nilang mga ginagawa. Dahil katulad ko noon, nga hanapin natin ang tunay nga relihiyon nga itinuturo ng ating Panginoon. Nandito lang po yan sa banal na aklat. At doon natin po matatagpuan yan sa unang Korinto 12:27. Diba? Naibanggit po kanina ng ating kapatid Rani nga ang reliyon nga tunay ay kumplito po. Nandoon na po lahat ang pagpapagaling, pagtuturo, paggawa ng himala, mga ebanghelista, propeta, di ba yun po ang itinuturo sa Biblia, ang tunay nga pananamba. Maaari po nating matuklasan yan doon po sa aklat ng Juan 4:22 hanggang 24. Yan po kung bulaybulayin lang po natin ang lahat ng mga itinuturo ng Diyos, sana po tayo ngayon ay nagkakaisa. Bagamat ay hindi napag-alaman ng iba, dahil ika nga, yung katuruan, tamang reliyon, kung ano ang dapat pagsamba, dahil itinuturo ng Ama yan at itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Yan po ay katotohanan po. Hindi po kami naggumawa lang po ng mga salita nga sanggana ng amin o sanggana ng aming pastor, kundi bumatay siya sa itinuturo ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo. Yun po, dapat maalaman ang katotohanan. Hindi po ako nanghuhusga o lumiliit ng iba. Dahil kung kilalanin natin sila, maaring maging perfect kayong lahat. Walang nagkakasala, walang nagkakamali. Dahil bakit? Kilala natin sila eh. Maging instrumento natin sila eh. Diba? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. O, diba po mga kapatid? Malinaw po nga marami pong kumikilala sa Diyos o sa Panginoon, pero sabi nga ng Biblia, hindi po ako nagsasabi po, sila po ay sinungaling. Dahil bakit? Kung kilala nila ay wala sa ating mga puso. So ibig sabihin, pakukunwari lang nga tayo po ay mga maka-Diyos, nga tayo po ay mga relihiyosong tao. O diba? O, ito po turo din na tunong ng Santiago yan, nga ang pagkukunwari o nagpakakilala tayo ng Panginoon, na kilala natin siya, pagkukunwari, itinuturo yan doon sa Santiago 1:27 o 26 muna dyan. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. O, diba po? Ibig sabihin noon, yung una kong salita, dinadaya natin ang ating puso. Nga alam po natin
o ang karamihan nga nagsasalita, alam namin nga may Diyos. Alam namin may Panginoon. Yung mga gawa, mga salita ng iyong bibig nga walang kabuluhan ay hindi mo napigilan. Paano mo masabi anak ka ng Diyos? Paano mo masabi nga anak ka ng katastaasan? Diba hindi po? Kaya pasensya na po. Dahil ito lang po talaga ang katotohanan. Dahil kung naniwala kayo sa Biblia, malinaw po sa sinabi ng Panginoong Jesucristo doon sa Juan 14:6. Pakibasa kapatid. 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Diba? Malinaw po. Paano natin masabi nga kilala natin ang Ama o ang Panginoon? Diba po? Pero marami ang nagsasalita niyan nga kilala nila ang Panginoon. At maraming nakakalam yan nga ang Panginoon ay daan kung paano tayo pumaroon sa Ama. Paano po natin gawin ito? Simple lang po mga kapatid. Dahil marami po ngayon naglipa na sa ating mundong ginagalawan ang mga salita ng may kabulaanan. Kayo na po mismo ang tumuklas ng mga bagay na yan. Dahil kung tutuusin, itinuturo ng Ama nga ang Panginoon, yan po ang daan ng ating kaligtasan. Yan po ang daan kung paano tayo makaparoon sa Ama. Ano ba ang daan ni Kristo? Diba? Nandoon na lahat na paloob. Yung maging mabuting tao ka, mapagpakumbaba ka, mapagmahal ka sa iyong kapwa. Alisin na po natin yung mga pagyayabang. Dahil yung mga bagay na yan, walang kabuluhan. Dahil ang sabi niya doon, sa Santiago 2:14, diba? Nandoon din yan. Aanhin man natin ang mga bagay na yan. Isa yan sa mga panukso, lalo na po sa ating mga mata. Yung mga bagay ng mga kumikinang, yung mga bagay na hinahangad ng tao, intindihin po natin mabuti. Niya doon, sinasabi niya doon sa Juan 17, hindi po tayo taga-sanlibutan, na gaya ko nga hindi taga-sanlibutan. Diba ganon? Ibig sabihin, hindi taga-sanlibutan, taga-langit po tayo. Kaya yun po dapat nating isipin, nga walang mananatili sa mundong ito. Tayo po ay lilisan, nga kailangan po natin, sundin natin ang daan o ang Panginoon para makaparoroon tayo sa Ama. Ang mga sinasabi ng mga karamihan. O, diba? Sayang lang po ang ating mga buhay sa sanglibutang ito. Hindi natin pinahalagahan. Nga dapat ito po'y ating pakaingatan. Nga ang paggawa ng kamalian ay hindi mabuti. Ang paggawa ng pagkakasala ay basura sa harapan ng Diyos. Paano yan? Makibasa nga dyan kasi ikaw ang medyo malakas ang boses. Saan? Sa Roma 12:1. Mga gawa. Kailangan po natin ay baguhin natin ngayon nga habang may pagkakataon pa. Sayang po ang buhay natin nga hindi natin ito mapaghandaan. Sayang po dahil walang nakakaalam, bukas sa pangalawa, sa isang buwan o sa isang taon ay wala na po tayo. Kailangan po natin itong mga sakit nga walang kagalingan. Paano to? Paano to kung hindi tayo patawarin ng Diyos? Paano kung hindi na tayo mabigyan niya ng pagkakataon? Paano natin iharap ang ating mga sarili nga wala tayong pagbabago o pagsisisi? Sayang lang po, sayang. Maaring mapunta tayo sa pangatlong kamatayan na walang humpay, walang katapusan. Di ba po? Di ba lahat naman minimithi natin yung buhay na walang hanggan? Huwag lang po sa salita po mga kapatid. Gawin natin. Dahil ang kaligtasan hindi sa salita kundi sa gawa.
gawang kabanalan, gawang mabubuti. Huwag lang po natin dayain nating mga sarili nga tayo'y mga makadiyos, kundi kailangan po natin tuparin natin o hanapin natin ang itinuturo sa Biblia kung paano tayo ay maging totoong reliyoso. Basahin mo kapatid sa Santiago 1:27 para malaman po natin po ang totoo nga hindi pagkukunwari sa harapan ng mga tao, lalo na sa Diyos. Nga sinasabi natin, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Panginoon, pero yung magawa natin paano na? Para lang po tayong naglulukuhan sa harapan ng mga tao. Pakibasa po. Santiago 1:7. 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin Nga relihiyon. Yung mga taong matulungin, yung mga taong mahabagin, yung mga taong umibig sa mga kapwa natin. O yun po ang tunay na relihiyon nga kailangan po ay matupad sa sanglibutan ito. Kaaya-aya sa kanyang paningin. Ibig sabihin noon, ang pagkakasala natin ngayon, maari pa natin itong baguhin. Diba? Maari po nating ihingi ng tawad sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Diba? Nga sa anong oras man, kung ikaw ay lumapit, iluhod mo ang iyong mga tuhod sa Ama, maari ang iyong pagkakasala mula buhat ng isinilang ka at hanggang ngayon maari kalimutan ng dakilang Ama yan. Mag-promise lang po tayo sa Kanya ang Sabado sa pamagitan ng Facebook o YouTube. Nga sana po ito ay mapag-alaman ng tao kung ano man ang itinuturo ng Diyos o anuman ang relihiyon na nais na matupad o mangibabaw sa sanlibutan ito. Nga ang sinasabi niya doon sa Juan Diyos ni po 4:22, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. o, diba po? Malinaw po nga itong ating mga ginagawa ngayon o sa iba-ibang mga sikta o ibang reliyon, dapat po ay maituro sa wasto ng mga tao. Nga ang kinailangan o hinahanap ngayon pa lang, magkaroon na po kayo ng pagrespeto sa salita ng Diyos. Huwag kayong magmamalaki sa sanlibutan. Dahil wala tayong laban sa Diyos. Maaari po tayong mapahamak. Maaari tayong mabigyan niya tayo ng kadalamhatian. Diba? Kailangan po tayong yumuko o yumukod sa dakilang Ama. Nga araw-araw tayo po ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Huwag po natin magmatagasin ang ating mga puso. Pakinggan natin ang mga mensahe mula sa langit nga ibinababa ng mga propeta. O diba? Dahil totoo naman nga may propeta pa rin sa ating panahon, o manghuhula sa ating panahon, o makapagbigay himala sa ating panahon. Kita tayo ng Kanyang kababalaghan. Nais ninyong makita ang Diyos? Magbago po tayo. Nais ninyong maligtas? Magsisi po tayo. Nais ninyong maligtas ang ang ating mga mahal sa buhay? Maglingkod tayo sa harapan ng dakilang Ama. Maraming paraan po ang kaligtasan. Huwag lang po ang ating sarili ang ating ililigtas. Marami nating dapat iligtas ang mga tao sa sanlibutan. Kaya hindi nagliban, hindi nagsawa ang Diyos. Nagparating ng mga anghel dito o mga propeta upang malaman ng sanlibutan ang mga mensahe mula sa langit. At paano naman po mga kaibigan o mga kapatid o mahal kong mga kababayan, nga naniwala kayo
sa iba't ibang katuruan. Nga wala na pong mga propeta ngayon. Nga ang sabi nila, ang bawat propeta ay mga bulaan. Mayroong perpekto yan. Malalaman natin yan. Dahil ang propetang totoo, ang mga mensahe ay puro katotohanan. Pero yung mga mensaheng, mga propetang mga bulaan, alam po natin kung ano ang mga mensahe nga ito po ay papahamak sa atin, lalo na po sa mga hinahangad ng tao sa sanlibutan. Ano ba hinahangad ng tao sa sanlibutan? Alam po natin yan. Maraming hinahangad. At ang tumpak nga hinahangad ng mga tao sa sanlibutan ngayon, yung kayamanan. Nga isinusulat yan doon sa Timoteo, nga ang kayamanan ay ugat sa sari-saring kasamaan. O, di ba? Malinaw yan. Pinagbilin yan doon ni San Pablo sa doon sa Timoteo, nga kailangan po malaman ng tao, nga kailangan po ito po ay maibulgar sa sanlibutan, nga yung mga kayamanan na yan, isa yan sa sanhing ikapahahamak nating lahat, di ba? May payo na yan. Ibig sabihin, babala sa ating lahat yan. Dahil walang kabuluhan yan. Walang madadala natin dyan kahit 5, di ba? Kahit piso, walang maidadala natin kung tayo po ay lubusan na pong lisanin ang mundo na ating ginagalawan. Sayang lang po. Sayang yung mga pangarap, nga ang mga pangarap na yan, okay lang kung ang nagbigay noon ay ang Diyos. Paano na kung ang nagbigay noon ay ang dyablo? Saan mapunta ang iyong kaluluwa? Malinaw na po yan, ha? Nga, at hindi tayo bulag ang bawat salita. Dahil may mga iba ngayong nangangaral nga talagang pinupursige nila ang tao nga maging mapaghangarin, di ba? Dahil ang sabi nila, kung marami daw kung marami kang ibibigay, marami ang blessing. Yun po ang karamihan. Sorry lang po, ha, pero yun naman po talaga, di ba? Nga sabi ng noon sa amin, kung ganun ka, kunti lang ibibigay mo, kunti lang daw ang ibalik sa iyo. Yun po ang mga sinasabi sa amin noon. Kung marami ang ibibigay sa iyo, marami daw ang balik sa iyo, sabi nila. Pero hindi totoo yan. Ki 5, ki 10, kung ang iyong pagbigay ay galing sa puso, maari pa rin pagkalooban ka ng Diyos. Dahil puso ang tinitingnan nito eh. Damdamin ang tinitingnan dito. Relasyon natin sa Diyos ang tinitingnan dito. Kaya kung ang pagkukunwari lamang ang ating gawin, maari ito ay walang kabuluhan. Maaring ikapahamak nating lahat. Kaya sa oras na ito po ay aming mga pinapayo sa inyo. Gaya magagaling na mga ibanghilista. Dahil itong karunungan po ito ay hindi ito basta-basta ipagkaloob sa Ama o sa Panginoon kung hindi ito natin pagsikapan, hingiin at pagsikapan natin gawin para magawa ang mga kahilingan. Magbago po tayo, magsisi, sundan ang ng kaligtasan, lalo na po sa mga dilubyo. Pangako ng Diyos yan, pangako ng Panginoon yan. Kung tayo ay maging matuwid, maari tayong alagaan, maari tayong maisilong sa kanyang mga pakpak o sa kanyang mga bisig. Dahil bakit? Dahil tayo po ay kanya ng mga anak. Tayo po ay nagbagong muli at pinatawad po tayo sa Ama. Kaya sa araw na ito, sana po ay